Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isang malaking karangalan para po sa akin na maibahagi ang aking kwento sa inyo at sa lahat po ng inyong mga subscriber. Minsan po, sa buhay natin ay meron tayong mga bagay na kailangang isakripisyo upang gawin ang pangarap natin. May mga tungkulin tayong dapat talikuran para sa isa pang mas malaking tungkulin. Ganyan ang nangyari sa akin noon. At sa kwento kong ito, napatunayan ko na bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon para itama ang mga maling nangyari sa ating paligid. Kahit pa ang tanging paraan ay ang balikan mo ang tungkuling matagal mo nang tinalikuran. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edison. At ito ang aking kwento. Sisimulan ko po ang aking kwento nung araw na pabalik ako sa aming probinsya. Isa akong sundalo na ilang taon nang naglilingkod sa ating bansa. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talaga ang maging isang sundalo. Masaya ako sa pagbabalik ko sa aming probinsya dahil mahigit 5 taon akong hindi nakauwi roon dahil sa aking trabaho. Napakarami kong magagandang alaala roon at hindi na rin ako makapaghintay na muling makita at makasama ang aking lola Emma. Nakasakay ako sa barko at aabuti ng isang araw ang biyahe. Nasa gilid ako ng barko ng umagang yon habang pinagmamasdan ko ang napakagandang tanawin nang tumabi sa akin ang kaibigan kong si Wally. Si Wally, ang una kong naging kaibigan sa syudad nung dumating ako roon. Nagtatrabaho siya sa bangko at magkasama kami noon sa isang boarding house. Hanggang sa lumipat ako sa isang apartment, ay magkasama pa rin kaming dalawa. Kanina pa kita hinahanap ah. Nandito ka lang pala. Ang sarap kasi ng tulog mo eh, kaya hindi na kita inistorbo. Gusto ko lang na magpaaraw, kaya nagpunta ako rito. Nakukulangan ka ba sa itim ng balat mo, Edison? May plano ka bang maging uling? Yabang nito, porke maputi ka eh. Kasi naka-aircon ka sa trabaho mo. Alam mo, itong pagiging maitim ko ay dahil sa training ko nun. Ang dapat sa ganitong balat ay pinagmamalaki, no? Dahil pinaghirapan ko to. Ito naman, nagbibiro lang naman ako eh. Wala naman ako sinabi na nakakatawa kasi maitim ang balat mo. Ang dami mo kagad nasabi. Pero teka Chong, maiba ako. Malapit na ba tayong dumaong? Medyo nahihilo na kasi ako eh. Sumuka na nga ako kanina eh. Yan ang problema sa hindi sanay sumakay ng barko at puro LRT at MRT lang ang sinasakyan. Wow! Kasalanan ko ba yun? Eh kung may pampaserong barko papunta sa trabaho ko, di yun ang palagi kong sasakyan. Si Raulo, binibiro lang din kita. Gumanti lang ako sa'yo, sinakyan mo naman. Pero sa tansya ko, siguro mga 6 na oras pa siguro dadaon na tong barko sa pier. Tapos mula ron, sasakay tayo ng bus. 1 oras din siguro magiging biyahe natin sa bus bago tayo makarating sa lugar namin. Grabe! Ang tagal pa pala. Bakit? Nagsisisi ka na ba na sumama ka sa akin? Aba, pwede ka pa naman lumangoy pabalik ng Maynila. Hindi naman. Mas gusto ko pa sumama sa'yo kaysa mag-isa ako sa apartment natin. Hindi ba merong multo ron? Baka mamaya niyan eh. Palagi na lang siya magpakita sa akin kasi alam niyang mag-isa lang ako. Saka, sayang din yung vacation leave ko na ngayon ko lang magagamit. Oo nga pala, no? Teka. Ipapaalala ko lang sa'yo na baka hindi mo magamit ang cellphone mo sa amin, ha? Mahina ang signal dun eh. Ayos lang yun. Wala naman akong ka-textmate o katawagan eh. Saka wala kaming TV ron o kung ano mapaglilibangan. Hala, talaga? Eh saan ba kayo nakatira, sa kuweba?
Wow ha, makapagsalita ka naman. Sino ba sa atin ang mukhang nakatira sa kuweba? Alam mo minsan, Edison, hindi ko talaga alam kung kaibigan kita o kaaway eh. Grabe din kasi yung bunganga mo sa akin eh, masyado kang pasmado. Ito naman, ang tagal na natin magkaibigan pero hindi ka pasanay sa akin. Siyempre, nagjo-joke lang ako. Pero malayo kasi sa bahay yung lugar namin kaya ganun. Saka, sanay na ang mga tao ron sa simpleng pamumuhay lang. Ang tagal mo na palang hindi nakakauwi sa inyo, no? Baka naman marami nang nagbago ron. Malay mo, pagdating natin doon sa inyo, ay meron ng mall at mga private resort. O kaya, may mga bar na, tapos may mga sexy babae na nagsasayaw. O di ba ayos yun? Imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Aba, malay mo rin naman. Ay oo nga pala pare. Ang tagal na natin magkaibigan ah. Pero ni minsan, hindi mo pa naikikwento sa akin kung anong buhay mo sa lugar nyo bago ka maging sundalo. Nako, masyadong magulo. Paanong magulo? May dahilan kung bakit hindi ko kinikwento sa iyong buhay ko nun. Alam ko kasi na hindi ka maniniwala sa akin eh. At malamang, pagtatawanan mo lang ako. Bakit hindi mo subukang ikwento sa akin ngayon? Malay mo, maniwala ako. Promise, hindi ako tatawa. Saka, para meron tayong mapag-usapan kasi mababang oras pa tong biyahe natin sa barko eh. O sige. Magkikwento ako sa'yo. Pero kapag tinawanan mo ako, iuhulog kita dito sa barko ah. Aba, wag naman. Alam mo namang hindi ako marunong lumangoy eh. Saka baka mamaya lapain ako ng mga pating dyan sa dagat. Walang pating na magtatangkang lapain ka kasi iisipin nila na dumi ka lang. Oo, nagbibiro lang ako ah. Baka mamaya masaktan ka na naman. Ito talagang dami mo talaga sinasabi. Magkwento ka na lang kasi. Oo na, magkikwento na po. Alam mo, Chong, bago ako maging sundalo, ay isa akong albularyo sa aming lugar. Siguro naman, alam mo kung anong albularyo. O baka naman pati yun eh, kailangan ko pang ipaliwanag sa'yo. Siyempre alam ko kung ano yun. Pero seryoso? Albularyo ka talaga dati? O kakasabi ko nga lang, di ba? Oo, albularyo ko dati. Ang lola ko nagturo sa akin nun sa ganong kakayahan. Pero siyempre, may iba akong pangarap eh. At yun na yung maging sundalo. Hindi naman tumutol ang lola ko nang mas pinili ko ang pagiging sundalo. Ang totoo nga niyan eh, proud na proud siya sa akin. Dapat pala, noon mo pa sinabi sa akin na isa kang albularyo eh. E di sana, nakatipid ako sa tuwing nagkakaroon ako ng sakit. Dati nga lang yun, di ba? Saka matagal na akong hindi nang gagamot. Di ko na nga alam kung marunong pa ba ako eh. Masyado kasi ako nag-focus sa pagiging sundalo nito mga huling taon. Pero Chong, sa tingin ko, hindi naman mawawala yung kakayahan mo na yun. Nandiyan pa rin sa'yo. At kailangan mo lang siguro, konting practice. Babalik din yan. Gusto mo bang pag-practicean kita ngayon? Ay, wag sa akin. Wala naman akong sakit ngayon eh. Pambira ka, oo. Pero seryoso, Chong. Iba ka talaga, pare. Biruin mo. Albularyo ka pala dati na naging sundalo. Ang astig lang kasi. Ang layo ng sundalo sa pagiging albularyo ah. Para sa akin, halos magkaparehas lang kasi. Parehas kasi akong nakakatulong sa mga tao. Yung sundalo, sa pagprotekta sa buhay ng mga tao. Tapos yung albularyo naman, ay sa paggamot sa mga may sakit na walang kakayahan na gumastos para sa ospital. O kaya, ay sa totoong doktor. Ang galing mo talaga, Chong. Talagang na-connect mo pa yun? Grabe. Ay, oo nga pala. Pwede bang mamaya na natin tuloy itong kwentuhan natin? O bakit naman? Nagsisimula pa nga lang ako eh. Marami pa akong gustong ikwento sa'yo. Mamaya na, to be continued. Mag-almusal lang muna tayo. 9:00 na oh. At hanggang 10:00 lang yung breakfast buffet dito sa barko. Sayang naman yung libreng almusal natin. Aba, oo nga pala no. Bakit ngayon mo lang yan pinaalala sa akin? Ngayon ko lang din naalala eh. Bigla kasing kumalam tong tiyan ko. Tara na, baka mamaya maubusan pa tayo ng tosino. Ang balita ko masarap ang tosino nila rito. Half cook. Puro ka talaga kalokohan. Tara na nga, medyo nagugutom na rin ako eh. Magkasama kaming nagtungo ng kaibigan kong si Wally sa dining area ng barko. Masasabi ko,
na maswerte ako dahil naging kaibigan ko si Wally. Nung bago pa lang kasi ako sa Maynila, ay siya ang nagturo sa akin sa mga dapat kong malaman. Kung hindi ko rin nakilala si Wally, malamang ay naging napakalungkot ng buhay ko sa syudad. Baka hindi ko kinaya ang paninirahan ko roon at sumuko na ako sa pangarap ko. Makalipas ang napakahabang oras, ay dumaong na ang barko sa pier. Mula roon ay sumakay kami ng bus. Inabot ng 1 oras ang biyahe namin hanggang sa nakarating na kami sa isang lumang istasyon ng bus. Kinailangan pa naming sumakay ng tricycle para magpatid sa mismong baryo kung saan ako nakatira. Matapos ang ilang minuto ay bumaba na kami ni Wally sa tricycle. Sumalubong sa amin ang baryo kung saan ako ipinanganak at lumaki. Halos walang pinagbago ang lugar kahit mahigit 5 taon akong nawala roon. Maya-maya pa ay nagsimula na kaming maglakad ni Wally. Grabe! Napakalayo pala talaga nitong baryo nyo. Akala ko nagbibiro ka lang nung sinabi mo na malayo to sa bayan eh. Ikaw kasi ayaw mo maniwala eh. Akala mo yata palagi ako nagbibiro. Pero tiyong bayaan mo na, ang importante nandito na tayo. Malapit na tayo sa bahay ng lola ko. Sana hindi masungit ang lola mo. Ano ka ba, hindi masungit yun? Yun ang pinakamabait na taong makikilala mo sa buong buhay mo. Saka siguradong tataba ka sa amin. Kasi napakasarap magluto ni lola. Magsabi ka lang kung anong gusto mo at iluluto niya kahit ano pa yan. Sige. Magpapaluto ako sa kanya ng steak. O hindi kaya ay magpapagawa ako sa kanya ng sashimi o kaya sushi. Loko. Siraulo to. Siyempre, yung mga pagkaing Pinoy lang. Hindi alam ni lola gawin yung mga sinasabi mo. Akala ko naman sabi mo kasi kahit ano eh. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na kami sa bahay ni Lola Emma. Napahinto ako sa tapat ng gate na gawa sa kawayan at hindi ko napigilan ang maluha. Napakarami kasing alaala ang bumalik sa akin, lalo na't walang pinagbago ang aming bahay. Pakiramdam ko ay ako ang batang ako na uuwi na sa bahay matapos ang maghapong paglalaro sa labas. Binuksan ko ang gate at dahil nakabukas ang pinto ng bahay ay sinabi ko kay Wally na mauna na siyang pumasok. Nakasapatos kasi ako habang si Wally ay nakatsinelas. Habang hinuhubad ko ang aking sapatos ay nakita kong lumabas si Lola Emma sa kwarto niya. Agad niyang dinampot ang walis tambo na nakasabit sa dingding at pinaghahampas niya si Wally. Magnanakaw! Walang hiya ka! Talaga wala kang pinipiling oras! Maliwanag pa ay nagnanakaw ka na! Aray ko, tama na! Hindi po ako magnanakaw! Anong hindi ang sinasabi mo? Sa itsura mo pa lamang, mukha ka lang hindi gagawa na mabuti! Magnanakaw! Mga kapitbahay! May magnanakaw dito! Nagmamadaling tumakbo si Wally papunta sa akin at nagtago siya sa likod ko. Sinungaling ka naman, pare. Akala ko ba mabait ang lola mo? Bakit niya ako pinaghahampas ng tambo? Ano bang akala niya sa akin, Ipis? Aba, at may kasama ka pa, ha? Dalawa pala kayong magnanakaw. Hoy, hindi ako natatakot sa inyo. Kahit matanda na ako, ay kayang-kaya ko kayong talunin sa boxing. Lola, teka, uminahon po muna kayo. Hindi niyo po ba ako nakikilala, Lola? Ako po to, si Edison. Ang apo niyo po, Lola Emma. Ano ka ba? Edison? Abay, ikaw na nga ba talaga yan? Opo, Lola Emma. Ako nga po ito. Abay, sandali nga. Kukunin ko nga ang aking salabit sa mata. Bumalik si Lola Emma sa kwarto niya at nang muli siyang lumabas
ay may suot na siyang salamin. Agad na nagliwanag ang mukha niya nang nakita niya na ako ng mas maayos. Abay, Edison, apo! Ikaw nga! Ang aking paboritong apo! Halika! Yakapin mo ang lola apo ko! Ibinuka ni Lola Emma ang kanyang braso. Ibinaba ko na muna ang bag ko at nakangiti akong lumapit sa kanya. Nang akmang yayakapin ko na siya, ay bigla niyang piningot ang aking tenga. Hinila niya yon pataas nang may kasamang panggigigil. Nang bitiwan niya ang tenga ko, ay nagtataka kong tumingin sa kanya. Aray ko naman! Akala ko ba yayakapin niyo ako? Bakit niyo naman ako piningot la? Grabe, ang sakit. Parang natanggal yata ang tenga ko Magpasalamat ka dahil pingot labang ang ginawa ko sa iyo. Alam mo ba kung ano pang gusto kong gawin sa iyo? Gusto kita karatihin at boksingin hanggang sa mapuno ng pasa ang katawan mo at magmukha kang ubi halaya. Grabe naman po kayo, Lola. Mahigit 5 taon po ako nawala tapos ganito niyo pa po ako sasalubungin. Bakit? Ano ba pasalubong ang gusto mo? Sige nga. Dapat ba'y merong banda at banderitas? Tapos maghahanda ako na para magpiesta kasi bumalik ka rito. Ikaw na rin na may sabi. 5 taon kang nawala rito at sa loob ng 5 taon ay hindi mo man lang ako binisita rito kahit isang beses. Puro ka sulat. Hindi ko kailangan ng mga sulat mo. Ang kailangan ko ay bisitahin mo ko rito. Pasensya na po kayo, Lola Emma. Naging abala lang po ako talaga sa pagiging sundalo ko Alam niyo naman po siguro yung nangyayaring gera sa mga rebelde at sundalo, di ba? Mabuti nga po at natapos na po yun. Kaya nakapagbakasyon po ako ngayon. Oo, alam ko ang tungkol sa gerang yon. Kung alam mo lang, hindi ako makatulog sa gabi dahil sa labis na pag-aalala sa iyo. Araw-araw ako nagpupunta sa simbahan. Nagdadasal ako at naglalakad ng nakaluhod mula sa entrada ng simbahan hanggang doon sa altar para lamang makasiguro na walang mangyayaring masama sa iyo. Tignan mo, at tinalyo na nga mga tuhod ko dahil doon. Sino po ba kasi nagsabi sa inyo na maglakad po kayo ng nakaluhod habang nagdadasal? Yun ang nakikita ko sa ibang tao kapag may ipinagdadasal sila sa Panginoong Diyos na talagang gusto nila mangyari. Kung ganun, maraming salamat po, La. Sa tingin ko naman po, pinakinggan po ng Diyos ang mga dasal nyo. Kasi wala pong nangyaring masama sa akin. Kahit isang bala, wala pong tumama sa akin. Kayo po talaga ang pinaka-the best na lola sa buong mundo. Ay sus! Talagang pinola mo pa ako. Abay, sandali nga. Sino ba itong kasama mo na mukhang Coremao? Si Wally po. Kaibigan ko po siya. Sa Maynila po kami nagkakilala. Ganun ba? Abay, pasensya ka na Coremao Wally. Kung napagkamala kita magdanakaw. Kasi naman, mukha ka talagang masamang tao. Grabe naman si Lola sa akin. Ayos lang po la. Pero ngayon po, alam ko na po kung kanino nagmana si Edison. Sa inyo po pala. Kasi po, parehas po kasi kayo ng tabas ng dila. Sadyang prangka lang kami ng aking apo. Abay, oo nga pala. Tama-tama ang dating niya. Dahil magluluto ko ng nilagang baboy. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo dahil paniguradong napagod kayo sa biyahe. Malinis naman yung kwarto mo, Edison. Kahit kasi hindi ka umuwi dito, ay nililinisan ko pa rin yon. Sige po, La. Salamat po. Mamaya na lang po tayo magkwentuhan. Magpapahinga lang po kami saglit. Inaya ko na si Wally sa kwarto ko. Pagpasok ko roon, ay napangiti ako dahil nandoon pa rin ang mga laruan ko nung bata pa ako. Maayos na nakalagay ang mga yon sa isang kahon. Wow! Mukhang kahit nung bata ka pa, ay gusto mo na talaga maging sundalo Karamihan kasi sa mga laruan mo ay baril-barilan. Sinabi mo pa. Kapag sinasama ako ni Lola sa palengke at nakakakita ako ng baril-barilan, pinipilit ko talaga siyang ibili ako.
Palagi nga niya ako napipingot eh. Kasi bago kami umalis ng bahay, palagi siyang nagbibilin na huwag akong magtuturo o magpapabili. Pero pagdating ng palengke, wala. Nagpapabili pa rin ako sa kanya. Pero wala naman siya magawa, binibili pa rin niya ako. Ang sweet naman pala talaga ng lola mo. Medyo mapalakit lang. Umasa pa naman ako sa sinabi mong mabait siya. Mabait naman talaga si Lola Eme. Talagang mapanakit lang siya minsan. Sa nakita ko kanina parang hindi lang minsan Parang araw-araw ganun siya Sige, lakasan mo pa ang pagsasalita mo. Kapag ikaw narinig ka ni Lola, naku po, baka hampasin ka ulit to ng tambo. O sige na. Ilagay mo na lang muna sa sulok yung bag mo. Magpahinga na muna tayo. Mabuti pa nga. Ang sakit na ng katawan ko dahil sa haba ng biyahe natin. Tapos dinagdagan pa ng lola mo kasi pinaghahampas niya ako ng tambo. Aray ko po! Natawa ako sa sinabing ni Wally. Naghubad na ako ng damit at nagpalit ng pambahay. Matapos yun, ay humiga na ako at pumikit para matulog. Nakangiti ako dahil muli akong nakabalik sa bahay namin at makakasama ko pa ng ilang linggo si Lola Emma. Madilim na nang nagising ako. Wala na sa tabi ko si Wally. Pupungas-pungas akong lumabas ng kwarto at naabutan ko si Lola Emma at Wally na naghahanda ng hapunan sa kusina. Lumapit ako sa kanila at umupo ako sa upuan kung saan ako dating nakapwesto sa tuwing kumakain kami ni Lola Emma. Abagtapa labag ang gising mo kasi kakain na tayo. Ipapagising na nga sana kita rito kay Wally. Ang sweet niyo naman dalawa. Para kayong mag-asawa na nagtutulong sa paghahanda ng pagkain Kilabutan ka nga dyan, Edison. Kahit na matanda na ako, ay hindi pa ako nababaliw para pumatol sa kaibigan mong mukhang ano. Mukhang ano, Lola? Mukhang ano? Sabihin nyo. Bakit tayo yung ituloy? Huwag po kayo mag-alala kasi sanay na po ako sa apo nyo. Grabe rin po kasi kung manlait yan Lambing ko lang naman yun sa'yo, Chong Saka nagbibiro lang naman ako, ikaw naman oo. Saka ikaw rin naman, di ba? Grabe ka rin naman kung makapanglait sa akin. Ibang level kasi yung panlalait mo. Parang masyado ng personal. Manang-mana ka nga sa lola mo. Tumigil na kayo dalawa at makababaya pa magsuntukan pa kayo dyan. Sige na. Kumain na tayo at lalamig ang sabaw. Hindi nagtagal ay pinagsaluhan na namin ang masarap at mainit na nilagang baboy. Sinabayan pa namin ng sausawan na patis na may sili at kalamansi. Naging magana ang pagkain ko. Aminado ko na talagang na-miss ko ang luto ni Lola Emma. Sandali nga, oo nga pala. Hanggang kailan ang bakasyon nyo rito? Baka mga 3 linggo lang po, pero si Wally po, baka 1 linggo lang. May trabaho pa po kasi siya. Aba, matagal-tagal din pala bakasyon mo. Abay maganda yan, para makabawi ka sa 5 taon na hindi mo akong dinalaw dito. Sorry na po talaga la. Kung alam niyo lang po, kung gaano ko na kayo kamiss. Hindi lang po talaga ako nagkaroon ng pagkakataon o nagkaroon ng mahabang bakasyon. Ngayon lang po talaga. Siyempre, gusto ko pong uuwi ako rito. Yung mag-i-stay po ako rito na matagal. Ela, oo nga pala. Kumusta na po pala rito sa baryo natin? Kung ano nung umalis ka, ay ganun pa rin naman. Walang pinagbago. Ano pong ibig niyong sabihin na walang pinagbago? Ano ba nangyayari dito nung umalis ka? Hindi pa. May mga aswang na sumasalakay dito. Ano? Hanggang ngayon po ba ganun pa rin? Sandali, tama ba narinig ko? May mga aswang dito sa baryo nyo? Hindi ka naman siguro bigay, di ba? Maliban na lang kung hindi ka naglilinis ng tega mo at puro tutuli. Pare, bakit hindi mo sinabi sa akin na may aswang pala rito? Mamaya ka na magsalita, Wally. Hayaan mo muna kami mag-usap ni Lola. La, seryoso po ba kayo sa sinabi nyo? Hanggang ngayon po, may mga aswang pa rin po dito? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro?
Tinanong mo ko kaya sinagot lang kita ng katotohanan. O sige, para maniwala ka sumilip ka sa labas. Tignan mo kung may makikita kang tao sa labas na naglalakad ng ganitong oras. Pero paano po nangyari yun? Hindi po ba ibinigay ko na po kay Lauro yung medalyon na ginamit ko nun sa pakikipaglaban ko sa mga aswang? Ano pong ginagawa ni Lauro? Nakikipaglaban naman sa mga aswang si Lauro kapag meron sumasalakay. Pero iba pa rin kapag ikaw ang gumagawa nun. Parang kahit na anong pakikipaglaban ang gawin ni Lauro, ay hindi nauubos sa mga aswang dito sa baryo. Para baga, mas dumadami pa nga sila. Maganda po siguro kung kausapin ko po si Lauro. Bukas po ng umaga ay pupuntahan ko siya sa bahay niya. Mabuti pa nga, Apo. At maganda rin na bawiin mo na rin sa kanya yung medalyon. At parang wala namang silbi yun sa kanya. Hindi ko po siya kakausapin para bawiin po ang medalyon na binigay ko sa kanya. Binigay ko na po yun eh. Siguro, papayuhan ko lang po siya sa mga dapat niyang gawin. Para naman po kasing hindi maganda na 5 taon na nga po nakalipas ay hindi pa rin tapos ang problema sa aswang dito sa baryo natin. Yan na nga rin ang ipinagtataka naming lahat dito. Alam ko na pinili mo si Lauro dahil nakita mo sa kanya ang tapag at galing niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sa totoo lang, ay hindi rin namin alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubos ang mga aswang dito. Sige po. Kailangan ko po talagang makausap si Lauro. Doon pa rin po ba siya nakatira sa bahay niya? Hindi na. Sa iba na siya nakatira. Pero dito pa rin naman sa baryo natin. Doon na siya nakatira sa may bandang dulo. Yung dating malawak na bakanting lupa. Ano? Paanong doon na po siya nakatira? Hindi ba merong may-ari nun? Pero nasa Maynila lang? Sa tagal mong nawala rito, ay marami ka na rin hindi alam. Nabili na ng pinsan mo ang lupang yon. Paano po yung nabili ni Lauro? Hindi ba napakalaki ng lupang yun? Kaya malaking halaga rin ng pera ang presyo nun. Biglang yumaman kasi si Lauro. Kahit nga kami nagtataka kung saan siya kumuha ng pera para mabili yung napakalaking lupa sa dulo. Ang sabi ng iba, baka raw tumama sa loto tapos ayaw na sabihin. Sigurado ko magugulat ka sa laki ng bahay ng pinsan mong yon. Sandali akong natigilan sa mga nalaman ko tungkol sa pinsan kong si Lauro. Hindi ako masaya sa magandang nangyayari sa buhay niya ngayon, pero sadyang nakapagtataka kung bakit bigla siyang yumaman. At base sa kwento ni Lola Emma, hindi lang basta nagkaroon ng pera si Lauro para mabili niya ang isang napakalaking lupa. Ibig sabihin ay napakaraming pera ang meron siya. Matapos ang hapunan, ay lumabas ako ng bahay. Tumayo ako sa harapan ng bahay ni Lola Emma at pinagmasdan ko ang kapaligiran. Totoo nga, ang sinabi ng lola ko. Walang katao-tao sa labas at napakatahimik ng gabing yon. Nagulat ako nang biglang tumabi si Wally sa akin. Anak ng putya, nakakagulat ka naman. Bawasan mo kasi ang pagkakapi mo. Oo nga pala. Bago tayo magkalimutan, ay kailangan magpaliwanag ka sa akin sa lahat ng mga pinag-usapan nyo kanina ni Lola Emma. Yung tungkol sa aswang at dun sa medalyon, ano yon? Sige. Total isinama kita rito. Dapat lang na malaman mong katotohanan. Pero bago ko sabihin sa iyo ang lahat, gusto ko munang ipaalam sa iyo na maaaring hindi mo paniwalaan ang mga sasabihin ko dahil lumaki ka sa Maynila eh. Bahala ka na kung anong isipin mo, basta alam ko sa sarili ko na lahat ng sasabihin ko sa iyo ay totoo. Oo na. Ang dayong pampasakalye. Saka may tiwala naman ako sa iyo, Chong. Alam kong hindi ka sinungaling at hindi ka palagawa ng kwento. Kaya sige na, umpisa mo na, magkwento ka na. Sa totoo lang, kung alam ko lang na may mga aswang pa rin dito sa amin, ay hindi kita isasama dito, Wally. Pero wala, nagkamali ako. Noon kasi, pinamanahan ako ng aking lolo ng isang medalyon
na ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ilang taon ko rin yung ginamit. At hindi sa pagmamayabang, ay halos katakutan ng mga aswang ang baryo namin dahil sa akin. Pero dumating ang araw na kailangan ko nang umalis para tuparin ang pangako kong maging sundalo. Ang tanging nakita ko na pwede kong pagpasahan ng medalyon ay ang pinsang kong si Lauro. Dahil dalawa kasi kaming sinanay noon ng lolo ko para makipaglaban sa mga aswang. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang medalyon na yon dahil alam kong karapat dapat siya na maging isang tagapagtanggol ng baryong ito. Ano ba kasing medalyon yon? Napakaraming binibentang medalyon sa Quiapo ah. Hindi yung basta-bastang medalyon na katulad ng mga binibenta sa Quiapo. Kapag suot mo yun, ay magkakaroon ka ng pambihirang lakas na magagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang sabi sa akin ni Lolo nun, nakuha niya yon sa bumagsak na bulalakaw. Uy, astig ah. E di kapag suot mo yon, para kang superhero, ganon? Hindi naman. Gumagana lang kasi ang kapangyarihan ng medalyon kapag aswang ang kalaban mo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit 5 taon nang lumipas pero may mga aswang pa rin sumasalakay dito. Dapat naubos na ni Laura ang mga halimaw na yun Umalis ako rito, nakakaunti na lang ang mga aswang. Tapos malalaman ko kay Lola na parang mas lalo pa silang dumadami. Di ba nakapagtataka? Baka naman mahina yung pinsan mo. Baka hindi mo siya kasing galing pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ewan ko, Chong. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Kaya nga kailangan kong puntahan at kausapin si Lauro bukas. Bakit hindi pa ngayon? Maaga pa naman Malay mo, gising pa siya. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Lola kanina? May mga aswang na sumasalakay dito hanggang ngayon. Paano? Kung may makasalubong akong aswang, di nilapa pa ako nun. Hindi ba sabi mo nakikipaglaban ka sa mga aswang dati? Dati yun, Chong. Saka wala sa akin ang medalyon. Kung nasa akin yun, kahit paglakarin mo pa ako gabi-gabi, hanggang madaling araw paikot-ikot dito sa baryo, walang problema sa akin. O ano? Siguro naman nasagot ko na ang mga tanong mo. Okay ka na ba? Oo, Chong, okay na ako. Medyo nagulat lang ako sa mga sinabi mo sa akin. Sa tagal na kasi natin magkaibigan, ang dami ko pa palang hindi alam tungkol sa'yo. Kasi nga, baka hindi ka maniwala sa akin o kaya isipin mo na baliw ako. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Hindi naman. Naniniwala kasi talaga ako sa mga aswang-aswang na yan, Chong. Hindi ko lang akalain na meron nun dito sa lugar nyo. Kaya sana, hindi masayang ang punta ko rito. Sana, makakita ako ng aswang sa personal. Nako, wag mo nang pangarapin, Wally. Sa multo nga sa apartment natin, takot ka Ano pa kaya sa aswang? Sabagay, pero kahit na, gusto ko pa rin makakita ng aswang. Kahit sa malayo lang. Ayoko nung malapit kasi baka mamaya hindi na ako makauwi ng buhay sa Maynila Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Wally. Manghang-mangha siya habang ikinikwento ko sa kanya yung mga naging pakikipaglaban ko noon sa mga aswang. Pero habang nagsasalita ako, ay iniisip ko pa rin si Lauro. Hindi ko kasi alam kung anong magiging resulta ng magiging pag-uusap namin. Hanggang sa pinapasok na kami ni Lola Emma sa loob ng bahay. Aniya, delikado kung nasa labas kami ng ganong oras. Pumasok na kami ni Wally at sa sala na namin itinuloy ang aming kwentuhan. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng nilulutong tuyo ni Lola Emma. Paglabas ko ng kwarto ay abala na si Lola at si Wally sa paghahanda ng almusal. Maya-maya pa ay inihain na ni Lola ang sinangag, pritong itlog, tuyo at mainit na kape. Kahit simple lang ang mga pagkain yon, ay espesyal ang mga yon sa akin dahil si Lola Emma ang nagluto. Simula kasi nang magkakasunod na mamatay ang aking mga magulang, ay si Lola Emma na at ang lolo ko ang nag-alaga sa akin. Nang si lolo naman ang sumakabilang buhay, si Lola Emma na lang ang natira kong kasama sa buhay.
Oo nga pala, Apo. Tutuloy ka ba sa pagpunta kay Lauro ngayon? Opo, Lola. Kailangan ko po kasi talaga siyang makausap. Pagkatapos po natin kumain, aalis na ako. O sige, dalin mo pala kay Lauro yung isang buwig ng saging na saba. Namunga kasi yung mga saging natin sa likod. Para naman meron ka maibibigay sa pagpunta mo sa kanya mamaya. Gusto mo bang samahan pa kita, pare? Wag na. Mabilis lang naman ako ron eh. Oo nga naman, huwag ka nang sumama. At magsibak ka na lamang ng panggatong mamaya. Wow! Akala ko po ba bisita ako rito? May bisita po bang pinagsisibak ng kahoy? Abay, meron! Ikaw pa lang ang unang bisita na gagawa doon. Saka para naman mapakinabangan ka rin dito. Grabe ka naman po sa akin. Bakasyon po ang ipinunta ko rito at hindi para maging alipin. Pagsisibakin ka lang ng kahoy ay alipin na kagad ang tingin mo sa sarili ba? Kung ayaw mo magsibak ng kahoy, bumalik ka na lamang sa Maynila. Palibhasa kasi, sanay ka sa mga dipihit na lutuan. Parehas po talaga kayo ng apo nyo. Ang dami nyo kagad nasasabi. Sige na po, susunod na. Payag na po ako. Magsisibak na po ako ng kahoy mamaya. Natawa at napailing na lang ako kina Lola Emma at Wally. Alam ko kasi na kapag ganun magsalita sa isang tao ang lola ko, ibig sabihin ay magaan ang loob niya sa taong yon. Hindi na rin ako nagtaka kung nagkasundo silang dalawa dahil madali naman talagang makasundo si Wally dahil magaling siyang makisama sa kahit na sino. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagtungo na ako sa bahay ni Lauro. Dala ko ang isang buwig ng saging na pinadala sa akin ni Lola Emma. Nang nasa harapan na ako ng bahay ni Lauro ay namangha ako dahil napakalaki nun. Malayong malayo ang bahay na yon sa karamihan ng bahay sa aming baryo. Huminga ako ng malalim bago ako kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas yun at bumungad sa akin ang pinsan kong si Lauro. Bumakas ang gulat sa kanyang muka habang ako ay ngumiti sa kanya. Edison? Edison, bumalik ka na! Bakit parang hindi ka makapaniwala na nandito na ako sa baryo natin, Insan? Dito naman talaga ako nakatira. Tapos nandito pa si Lola Emma. Kaya malamang babalik ako rito. Grabe, ang tagal mo kasing nawala eh. Kaya akala ko ay wala ka ng planong bumisita rito. Hindi naman pwedeng hindi ako babalik dito, no? Baka pwede mo muna akong papasukin. Saka napakaganda ng bahay mo. Oo nga pala. May pinabibigay si Lola sa'yo. Itong isang buwig ng saging. O sige, pasok ka. Pero iwan mo na lang dyan sa labas yung saging. At baka madumihan pa ang loob ng bahay ko. Inilagay ko sa gilid ng pintuan ang isang buwig ng saging bago ako pumasok sa bahay ni Lauro. Pinaupo niya ako sa malambot na sofa. Iginala ko ang mata ko sa kabuuan ng bahay ni Lauro at mas lalo akong namangha kasi mas maganda pa yon sa loob. Tila isinisigaw ng bawat gamit na naroon kung gaano kayaman si Lauro. Grabe! Totoo nga ang sinabi ni Lola Emma. Asensado ka na sa buhay, Insan. Sinuwerte lang. Anong klaseng swerte ba yan? Totoo bang tumama ka sa loto? Kung nandito ka para alamin kung paano ako yumaman, ay makakaalis ka na. Wala akong planong sabihin sa kahit na sino ang dahilan kung bakit naging ganito ang buhay ko. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Gaya lang siguro ng mga tao rito, ay curious lang din ako kung bakit ka yumaman ng ganito. Pero masaya ako para sa'yo. Saka hindi naman talaga ako nandito para alamin kung bakit ka biglang yumaman eh. Nandito ako kasi sinabi sa akin ni Lola Emma na hanggang ngayon ay may mga aswang pa rin na sumasalakay dito sa baryo natin. Ano nangyari? Ang tungkol doon? Ano kasi, umasa ako na sa lumipas na 5 taon ay wala nang aswang dito sa baryo natin. Hindi ba? Ibinigay ko sa iyo yung medalyon na ginagamit ko nun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nangako ka pa nga sa akin nun eh. Nagagawin mo ang lahat
para maubos sa mga aswang dito. Ikinalulungkot ko, pero hindi ko nagawan to pa rin ang ipinangako ko sa'yo. Hindi madaling makipaglaban sa mga aswang at alam mo yan. Kahit may medalyon ka pang ginagamit, hindi ibig sabihin ay magagawa mong takutin ng mga aswang na wag silang babalik dito sa atin. Hindi mo kayang pigilan ang gutom nila. Kailangan nilang kumain ng tao, kaya babalik at babalik sila kahit sino ang hirap mo sa kanila. Naiintindihan naman kita. Hindi talaga biro ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kasi naranasan ko na rin yun eh. Pero insan, makapangyarihan ang medalyon na yun. Alam mo rin yun, di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan papunta tong pag-uusap natin, Edison eh. At aaminin ko na sa'yo, matagal na akong tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Anong sinabi mo? Hindi ko pa yan nasasabi sa iba. Sa'yo ko palang nasabi. Kaya sigurado ako na hindi yan nasabi sa'yo ni Lola Emma. Pero balak ko rin sabihin yan sa lahat para hindi na sila umasa na ipagtatanggol ko pa sila. Pero bakit ngayon mo pa naisipang gawin yan? Pwede ka naman magpahinga sa pakikipaglaban sa mga aswang. Basta masiguro mo na okay na itong lugar natin. Talagang sa'yo pa nang galing ang mga salitang yan ha? Hindi ba? Ipinasa mo sa akin ang tungkulin mo kahit nangako ka noon kay Lolo na hindi ka titigil hanggat hindi nauubos ang mga aswang na sumasalakay dito. Hindi ba? Hindi mo natupad ang pangako mo na yun kasi mas pinili mo ang pangarap mo maging isang sundalo. Alam ko naiintindihan ako ni Lolo sa desisyon kong yun. Saka nangako ka rin sa akin ng ganun. Ibig ba sabihin, ikaw lang ang pwedeng hindi tumupad sa pangako, tapos kapag ako hindi pwede? Pero ano nga ang dahilan mo? Sabihin mo para maintindihan kita. Simple lang ang dahilan ko. Wala napagod na ako eh. Ikaw ba naman, na 5 taong nakikipaglaban sa mga aswang, hindi ka ba mapapagod? Sa kahit na anong pakikipaglaban na gawin ko, naman nauubos sa mga aswang eh. Ayokong tumanda na nakikipaglaban lang ako sa mga halimaw na yun. Ang gusto ko na lang gawin ay i-enjoy ang pera ko. Pero paano ang mga tao dito sa atin? Sino magtatanggol sa kanila? Mawalang galang na kay Lolo. Pero alam mo, kasalanan niya rin eh kung bakit takot ang lahat ng mga tao rito sa mga aswang. Sinanay niya kasi ang mga tao rito na merong magtatanggol sa kanila sa tuwing may sasalakay na aswang dito. Tignan mo, hindi sila natutong lumaban. Kaya naisip ko na kung hihinto ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay mapipilitang makipaglaban ng mga tao rito, lalo na yung mga lalaki. Pero hindi yun ang tungkuling kaakibat ng medalyon, Lauro. Basta, kahit ano sabihin mo, hindi ko na isusugal ang buhay ko para sa mga tao sa baryo ito. Saka sigurado naman akong ligtas ako sa bahay ko kasi konkreto to. Walang aswang ang makakapasok dito. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang mga salitang yan sa'yo, Lauro. Marami lang akong napagtanto nung tinanggap ko ang tungkulin na dapat ay ikaw ang gumagawa. Kahit ikaw siguro mapapagod ka rin kung ilang taong ka nang nakikipaglaban sa mga aswang pero parang walang nangyayari. Sandali akong tumahimik upang iproseso ang mga sinabi ni Lauro. Hinintay ko na bawiin niya ang mga sinabi niya at sabihin niya na nagbibiro lang siya. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, ay doon ko naramdaman na seryoso talaga siya. Mukhang wala ka nang sasabihin. May mga gagawin pa kasi ako, Insan. Baka gusto mo nang umalis. Siguro nga, Insan, ay napagod ka na makipaglaban at naiintindihan kita sa parteng yon. Pero kung wala ka ng plano makipaglaban sa mga aswang, kukunin ko na sa iyong medalyon. Ako na lang ulit ang gagamit nun. Matagal naman ako mananatili rito Gagamitin ko na lang ang mga araw na nandito ako para ubusin ang mga aswang na sumasalakay dito. Ibinigay mo na sa akin tapos babawiin mo? Para ka naman bata, Edison. Ikaw na rin na nagsabing ayaw mo na makipaglaban sa mga aswang, di ba? Kaya ako na lang gagawa nun. Para pag alis ko dito, ay panatag na ang kalooban ko kasi alam kong ligtas na mula sa mga aswang ang ating baryo.
Sige, walang problema. Kung gusto mong ibalik ko sa'yo ang medalyon, ay ibabalik ko yun sa'yo. Pero ang problema, hindi ko na kasi alam kung saan ko yun naitago. Pero sigurado ako na nasa kwarto ko yun sa second floor. Hayaan mo, hahanapin ko yun. At bukas ay ibabalik ko sa'yo. Huwag ka nang pumunta rito. At ako na lamang ang pupunta sa bahay ni Lola Emma. Aasahan ko yan, Lauro. Kailangan ko medalyon sa lalong madaling panahon. O siya, sige, aalis na ako. At maraming salamat sa pakikipag-usap sa akin. Tumayo na ako at tuloy-tuloy akong lumabas ng bahay ni Lauro. Bagsak ang balikat ko dahil hindi ko inasahan na ganun ang magiging pag-uusap namin ng pinsan ko. Habang naglalakad ako pauwi, ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Lola Emma ang lahat ng nalaman ko kay Lauro. Sigurado ko na hindi niya yun ikakatuwa, pero kailangan kong ipaunawa sa kanya na kailangan naming intindihin ang desisyon ni Lauro. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si Wally na pawis habang nagsisibak ng kahoy. Nakatayo si Lola Emma sa tabi niya habang nagmamando. Ano ka ba naman, Wally? Lakasan mo ang paghampas mo ng palakol sa kahoy. Sayang naman yan laki na mga braso mo kung hindi mo gagamitin. Lola, pwede mo magpahinga na muna ako. Aba, pagod na ako ah. Anong pahinga sinasabi mo? Wala ka pag ang isang oras na nagsisibak dyan. Tingnan mo, ang dami mo pang kahoy na sisibakin. Kapag hindi mo yan natapos, wala akong gagamitin na panluto. Wala tayong kakainin. Alam niyo po, Lola, ang mabuti pa huwag niyo lang pagsibakin eh. Pupunta na lang po ako sa bayan at ibibili ko na lang po kayo ng kalan na bigas. Ayoko nun. Baka masabugan pa ako nun. Mas gusto ko ang kahoy kasi mas ligtas at mas tipid. Lumapit na ako kay Lola Emma. Nang nakita niya ako, ay agad siyang nag-usisa. Nakabalik ka na pala, Edison na po. O ano, kumusta ang pakikipag-usap mo sa pinsan mo? Hindi po maganda, Lola. Ano ka ba? Abay pa paano hindi maganda? Huwag mo sabihin na nag-away kayong dalawa. Hindi naman po nag-away. Pero sinabi po sa akin ni Lauro na tumigil na siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ano ka ba? Sinabi niya yun sa'yo? Opo. Aba, bakit naman daw? Napagod na raw po siya. Pakiramdam po kasi niya, hindi nauubos sa mga aswang. Saka, gusto niya raw po matutong makipaglaban sa mga aswang ang mga tao rito. Hindi raw po yun mangyayari kung alam ng mga tao na mayroong magtatanggol sa kanila. Ang gusto na lang daw po niyang gawin ay ang enjoy ng buhay niya ngayon. Aba, loko rin pala ang pinsan mong yun ano? Mukhang binago na talaga siya ng pera. Naiintindihan ko naman po siya, Lola. Nakakapagod naman po talaga ang maging tagapagtanggol ng baryong ito laban po sa mga aswang. Kung naiintindihan mo siya, ako ay hindi. Kaya mo nga ibinigay sa kanya ang medalyon ay para magkaroon siya ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Kung mapapagod lang pala siya, dapat nung una pa lang ay nagsabi siya. Hindi yung kung kailan kasagsagan ng pagsalakay ng mga aswang sa kanya sasabihin na pagod na siya. Ang mabuti pa ay ako nakakausap sa kanya. Talagang tatalakan ko siya ng bongga-bongga. Lawag na po. Wala na rin. Desidido na po kasi si Lauro sa desisyon niya. Sa tingin ko po kahit na ano pang pakikipag-usap ang gawin niyo sa kanya, ay hindi na po magbabago ang isip niya. Hayaan na lang po natin siya. Kung ganon, kunin mo na sa kanya yung medalyon. Hindi niya na yung kailangan. Sinabi ko na po yan sa kanya kanina. Ang bala ko po ay ako na lang ulit ang gagamit ng medalyon na yon. Ako na lang po ulit ang makikipaglaban sa mga aswang. Sigurado ka ba sa desisyon mo na yan, Apo? Hindi ba? Ilang linggo ka lang dito sa atin. Wala po akong magagawa, Lola Emma, kundi ubusin ang mga aswang na yon sa lalong madaling panahon. Tama yung desisyon mo. Suportado kita dyan, Apo. Mas mabuti pang ikaw na ang gumamit ng medalyon na yon
Nasa na nga palang medalyon? Nasa bahay pa rin po ni Lauro. Ang sabi po kasi niya sa akin ay hindi na po niya matandaan kung saan niya po itinago. Hahanapin daw po muna niya. Tapos bukas, dadalhin niya po dito. Nakita mo na. Talagang wala pala siyang pagpapahalaga sa medalyon na yon. Kung meron, sana'y alam niya kung saan niya yun itinago, hindi ba? Matagal na raw po kasi niyang gustong sabihin sa mga tao na titigil na po siya sa pakikipaglaban. Pero hindi niya po masabi-sabi. Siguro po nahihiya lang po siyang gawin yun. Dapat lang na mahiya siyang tarantado siya. Kaya naman pala nung huling beses na may mga aswang na umatake dito ay wala siya. Panay ang tawag ng mga tao sa kanya sa labas ng bahay niya, pero hindi siya lumalabas. Ang akala naman namin ay wala siya roon. Pero ngayon ay alam kong nandun siya sa bahay niya. Naririnig niya ang pagtawag ng mga tao, pero nagbibingi-bingihan na si Raulo. Basta, hayaan na lang po natin si Lauro sa gusto niya mangyari sa buhay niya. Buhay niya yun At wala po tayong karapatan na makialam sa kung anong gusto niyang gawin. Ang importante po ay nandito po ako. At kapag nasa akin na ulit ang medalyon, makikipaglaban na po ulit ako sa mga aswang. Huwag po kayong magalit kay Lauro, la. Ano wag magalit na sinasabi mo? Hindi mo maaalis sa akin na hindi magalit sa pinsan mong si Raulong yon. Kaharap niyo akong dalawa nung ipinagkatiwala mo sa kanya ang medalyon. At saksi ako na nangako siya na hindi siya titigil hanggat sa hindi nauubos sa mga aswag. Hay nako, sumasakit ang ulo ko kay Laura. Hoy ikaw, Wale, tapusin mo na yung pagsisimak mo dyan ha. Bilisan mo at magluluto na ako babaya. Opo, takot ko lang po sa inyo. Mabigat ang mga akbang na pumasok si Lola Emma sa bahay. Naunawaan ko si Lola Emma kung bakit ganun ang naging reaksyon niya. Alam ko na napakahalaga para sa kanya ng medalyon na yon, lalo na't ang orihinal na nagmamay-ari nun ay si Lolo. Ganun pa man, naiintindihan ko rin si Lauro, pero ang tanging nasa utak ko ng sandaling yon ay ang makuha na ang medalyon upang masimulan ko na kagad ang pakikipaglaban at pagtugis sa mga aswang. Maghapon na tumalak si Lola Emma tungkol kay Lauro. May mga pagkakataon na gusto niyang puntahan si Lauro, pero pinigilan ko siya. Sinabi ko sa kanya na walang magandang maidudulot kung susuguri niya ang pinsan ko at magsasayang lang siya ng oras, dahil alam kong desidido na talaga si Lauro na wag nang makipaglaban sa mga aswang. Nang sumunod na araw ay maghapon akong naghintay sa pagpunta ni Lauro sa bahay ni Lola Emma. Pero sumapit na ang gabi na kahit anino ni Lauro ay hindi ko nakita. Habang kumakain kami ay muling binuksan ni Lola Emma ang paksa tungkol kay Lauro. Oo nga pala. Nasa iyo na ba ang medalyon? Hindi ba sabi mo ngayon ibabalik sa iyo yun ni Lauro? Wala pa po Hindi po kasi pumunta si Lauro. Baka meron po siyang ginawa o di kaya hindi pa niya nahahanap yung medalyon. O baka naman, ayaw lang niya talagang ibalik sa iyo. Aba, bakit naman po niya hindi ibabalik sa akin yun? Pabor pa nga yun sa kanya kasi mapupunta na ulit sa akin ang obligasyon bilang tagapagtanggol sa baryo natin. Alam mo, bata pa lang kayo ni Lauro ay nakikita ko naiinggit siya sa iyo, apo. Ano naman pong ikakainggit niya sa akin? Marami. Una, sa itsura. Di hamak na mas magandang lalaki ka kesa sa kanya. Pangalawa, nung nag-aaral kayo, palaging mas mataas ang grado mo kumpara sa kanya. Tapos, nung tinuturoan kayo ng lolo nyo sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi ba? Ikaw ang palaging pinupuri ng lolo mo. Hindi naman po pala kayo sigurado na may inggit talaga sa akin si Pinsan Lauro. Obserbasyon niyo lang po ang mga yan. Hindi ko to sinabi sa iyo, apo. Pero may isang beses na narinig kong naghihimutok doon si Lauro.
Galit na galit siya. Sinabi niya na lahat na lang ng magagandang bagay ay napupunta sa iyo. Dahil doon ay nalaman kong meron siyang inggit sa iyo. Kung sinasadya niyang huwag ibalik sa iyo ang medalyon, malamang ay dahil sa ayaw niyang muli kang hangaan ng mga tao. Hindi ko po alam na may ganyan palang nangyari nun. Kaya nga malakas ang kutob ko na walang plano si Lauro na ibalik sa iyo ang medalyon. Malamang kapag nakipaglaban ka ulit sa mga aswang, ay mapupunta na naman sa iyo ang atensyon ng mga tao. Marami na naman nangahanga sa iyo at ayaw yung mangyari ni Lauro. Nang sandaling yon, ay inisip ko na sana ay mali si Lola Emma sa kanyang mga sinabi. Dahil kung wala talagang balak si Lauro na ibalik sa akin ang medalyon, ay mahihirapan akong makipaglaban sa mga aswang. Kailangan ko kasi talaga ang medalyon na yon upang maipagtanggol ko ang mga tao sa aming baryo sa sandaling sumalakay ang mga aswang. Pinalipas ko ulit ang isa pang araw. Umasa ako na darating si Lauro sa bahay na dala ang medalyon. Pero nabigo pa rin ako. Doon na ako nagdesisyon na kailangan ko nang puntahan si Lauro sa bahay niya. Paalis na sana ako sa bahay nang bigla akong hinabol ni Wally. Pre, sandali! Sama ako sa'yo. Wag na, sa bahay ka na lang. Isama mo na ako, sige na. Baka utusan na naman kasi ako ni Lola Emma ng kung ano-ano eh. Saka, hindi ka sigurado kung anong mangyayari sa'yo kapag kinausap mo ulit si Lauro. Mas okay na may kasama ka, di ba? Sige, sasama kita. Pero meron akong ipapagawa sa'yo. Ano ba yan? Kaya nga ako sasama sa'yo eh. Para makaiwas ako sa kung anong ipapagawa ni Lola Emma sa akin eh. Tapos ikaw naman pala itong may papagawa sa akin. Talagang maglola nga kayo. Aray sa inyo. Hindi, iba to. Itong papagawa ko sa'yo ay paraan to para makuha ko yung medalyon. Kung sakaling tama si Lola Emma na wala talagang balak na ibalik sa akin ni Lauro yung medalyon. Ganun ba? O sige, gusto ko yan. Para may thrill. Ano bang gagawin ko? Seryoso kong kinausap si Wally. Ipinaliwanag ko sa kanya ang planong nasa isip ko. Detalyado kong sinabi sa kanya ang gagawin namin at sumang-ayon naman siya sa mga sinabi ko. Matapos yun, ay magkasama na kaming nagtungo sa bahay ng pinsan kong si Lauro. Habang naglalakad kami ni Wally, ay bigla akong kinabahan. Sa kabila ng hinala kong tama si Lola Emma, ay iniisip ko pa rin na sana ay mali siya. Nang nakarating na kami sa bahay ni Lauro, ay agad akong kumatok. Pinagbuksan naman kami ni Lauro ng pinto. Seryoso ang mukha niya na para bang hindi niya nagustuhan na nakita niya ako. Magandang umaga, Lauro. Oh, anong ginagawa mo rito? Yung tungkol sana sa medalyon. Hindi ba sabi ko sa'yo ay akong pupunta sa bahay ni Lola Emma para ibigay yun sa'yo? Pero ilang araw na kasi ang nakakalipas eh. Nung huling nag-usap kasi tayo, ang sabi mo, dadalhin mo siya kinabukasan. Pero hindi mo naman ginawa. Ano ba tingin mo sa akin? Walang ibang ginagawa? Maraming mas importanteng bagay ang kailangan kong unahin kaysa ang hanapin ang medalyon mo. Kung hindi importante sa'yo ang medalyon, para sa akin ay napaka-importante nun. Kailangan ko na yun para masimulan ko ng pagtugis ko sa mga aswang. Pwede bang maghintay ka? Hindi ako pwedeng maghintay. Lalo na't wala tayong ideya kung kailan aatake ang mga aswang sa baryo natin. Kaya sana, hanapin mo na yun ngayon. May mga gagawin pa ako eh. Mamaya siguro hahanapin ko yun. Ganun ba? Oo nga pala, ito si Wally, kaibigan ko. Alam mo bang nagtatrabaho siya sa bangko? Baka gusto mong tulungan ka niya na ilagay sa bangko ang mga pera mo. Wala akong planong ilagay sa bangko ang pera ko. Hindi ako interesado. Pre, aalis na pala muna ako. Naalala ko na meron palang inuutos sa akin si Lola Emma. Baka mamaya mabungangaan na naman ako nun eh. Kilala mo naman yun. O sige pre, mag-iingat ka.
Matapos ko yung sabihin, ay kusa akong pumasok sa loob ng bahay ni Lauro. Tinignan ko ang malalaking painting na nakasabit sa dingding habang iritadong nakasunod naman sa akin si Lauro. Pwede ba? Kung wala ka na sasabihin umalis ka na. Sandali lang naman, insan. Tinitignan ko lang naman tong mga painting mo eh. Ang gaganda lahat eh. Mahal siguro ang mga yan, no? Magkano ang isang yun? Hindi mo na kailangan malaman ang presyo niyan. Dahil sigurado akong hindi mo rin naman kayang bilhin. Alam mo, insan, sobrang saya ko talaga para sa'yo. Saka, gandang-ganda ako rito sa bahay mo. Parang mansyon na ba? Teka, sandali. Anong meron sa kwartong yun? Hindi ka pwede pumasok doon. Hindi ko pinakinggan si Lauro. Lumapit ako sa pinto na nasa kaliwa namin at binuksan ko yon. Hinawakan ako ni Lauro sa braso para hilahin palabas sa silid na yon. Pero pumiksi ako. Nang sandaling yon, walang ibang nasa isip ko kundi ang kunin ang atensyon ni Lauro para magawa ni Wally ang dapat niyang gawin. Sa silid na yon ay doon ko nakita ang isang kahon na naglalaman ng napakaraming ginto. Nagulat ako nang makita ko yun. Jesus Mariosep! Napakaraming ginto naman ito! Yan ba ang dahilan kung bakit sobrang yaman mo na ngayon? Nagmimina ka ba ng ginto? Bakit ba ang kulit mo? Alam mo bang pwede kitang idemanda sa ginagawa mo to? Unang-una, hindi kita pinapapasok dito sa bahay ko. Trespassing tong ginagawa mo ah! Sige, lalabas na ako. Pero sabihin mo muna sa akin kung paano ka nagkaroon ng ganyang karaming ginto. I-share mo naman sa akin. Gusto ko rin kasing yumaman, pinsan, kagaya mo. Wala akong sasabihin sa'yo. Sige na, lumabas ka na. Ang damot mo naman, insan. Sige na, bigyan mo naman ako ng kahit katiting na ideya kung paano ka yumaman. Lumabas ka na, Edison. Huwag mong hintayin masagad ako sa'yo. Sabihin mo muna kung saan ang galing ang mga ginto mo. Laking gulat ko nang bigla kong sinuntok ni Lauro. Tumama ang kamao niya sa nguso ko. Natigilan ako at hindi ako makapaniwalang napatingin sa kanya. Sinabi ko na sa'yo eh. Huwag mo akong sinasagad. Umalis ka na! Mula sa labas ng silid na yon ay nakita ko si Wally na bumaba mula sa ikalawang palapag ng bahay ni Lauro. Sumenya siya sa akin na lalabas na siya, kaya wala na ring dahilan para manatili ako roon. Walang imik akong lumabas ng bahay ni Lauro. Alam ko sa sarili ko na sinadya kong inisin si Lauro, pero hindi ko inakala na magagawa niya akong saktan. Ilang metro ang layo mula sa bahay ni Lauro ay nakita ko si Wally. Nasa ilalim siya ng puno ng mangga na nasa gilid ng daan. Nagmamadali naman akong lumapit sa kanya. Ano tol, kumusta? Nahanap mo ba yung medalyon? Oo, Chong. Pumasok ako mula sa likod ng bahay niya. Ito ba yung medalyon na sinasabi mo? Mula sa bulsa ng shorts ni Wally ay inilabas niya ang isang medalyon. Kinuha ko yun sa kanya at tinignan ko yun ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ko dahil yun nga ang medalyon na kailangan ko. Ang galing mo! Ito na nga yun, Chong. Saan mo to nakita? Saan pa ba? Eh di sa isa sa mga kwarto sa taas. Di ba sabi mo doon ko to hanapin? 3 kwarto lang naman ang nandun. Swerte na nasa unang kwarto pa lang ako ay nakita ko na kagad yan. Mukhang tama nga si Lola Emma. Wala talagang balak na ibalik yan sa'yo ng pinsan mo. Nakapatong lang yan sa maliit na lamesa ron Kaya malinaw na nagsisinungaling si Lauro na nawawala yan. Tama ka. Wala nga talagang plano si Lauro na ibalik to sa akin. Pero ang malaga ay nasa akin na ulit ito. May magagamit na ako sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Matapos yun, ay naglakad na kami pabalik sa bahay ni Lola Emma. Napakasaya ko dahil nagtagumpay ang plano namin ni Wally. Bago kasi kami magpunta sa bahay ni Lauro, ay sinabi ko kay Wally na kung sakaling hindi pa rin ibibigay ni Lauro ang medalyon,
ay kailangang hanapin ni Wally sa mga kwarto sa ikalawang palapag ng bahay ang medalyon. Inilarawan ko rin kay Wally ang itsura ng medalyon, kaya ginawa ko ang lahat para kunin ang atensyon ng pinsan ko. Nang nakarating na kami sa bahay, ay labis ang tuwa ni Lola Emma nang malaman niya na nasa akin na ulit ang medalyon. Sinabi rin namin sa kanya kung paano namin yun nakuha. Mautak din pala kayong dalawahan eh. O diba, tama ang sinabi ko sa'yo. Wala talagang plano si Lauro na ibalik sa'yo ang medalyon. Kaya nga po eh. Pero ngayon nasa akin na to, Lola Emma. Hindi na ako papayag na muli niya itong makuha sa akin. At talaga na magtatadyakan kita ng paulit-ulit kapag ibinigay mo pa yan sa pinsan mong yon. Pero ano palang nangyari dyan sa gusto mo at namamaga? Kinagat ka ba ng buboyog? Sinuntok po ako ni Lauro. Nakulitan po kasi siya sa akin eh. Aba, tarantadong Lauro yun ah. Sandali ka't pupunta ako siya. Wala siyang karapatang saktan ka. Sandali lang, huminahon kayo. Hayaan niyo na po. Ayos lang naman eh, na nasuntok niya ako kasi ang kapalit naman nun ay nasa akin na ulit ang medalyon. Huwag na po nating pansinin si Lauro. Ang kailangan po nating pagtuunan ng pansin ay ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. O sige, palalampasin ko ito. Pero kapag sinaktan ka ulit niya, aba, ako na talaga makakalaban niya. Ngumiti ako kay Lola Emma. Ipinaramdam ko sa kanya na ayos lang ako. Labis din ako nagpasalamat kay Wally dahil napakalaki ng ginawa niya para makuha kong muli ang aking medalyon. Ipinaalam ko rin kay Lola Emma ang napakaraming ginto na nakita ko sa bahay ni Lauro. Maging siya ay nagtaka kung paanong nagkaroon ng mga ginto si Lauro. Gayong sa pagkakaalam niya ay hindi naman nagmimina ng ginto si Lauro. Pagsapit ng gabi, ay agad kong inumpisahan ang pagbabantay sa aming baryo. Nakasuot sa leeg ko ang medalyon at meron akong dalang itak. Sa unang gabi, ay wala akong nakitang aswang. Hanggang sa sumunod na gabi, ay ganun pa rin. Pero, meron akong ipinagtaka. Habang suot ko kasi ang medalyon, ay hindi ko naramdaman ang kapangyarihan nun. Noon kasi, sa tuwing suot ko yun, ay may kakaibang enerhiya at lakas akong nararamdaman na nakabalot sa aking katawan. Pero sa pagkakataong yun ay wala. Isang madaling araw, nang masiguro ko na walang aswang nasasalakay, ay umuwi na ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita ko sina Wally at Lola Emma na naglalaro ng baraha. Oh, bakit gising pa kayo? Siyempre, hinihintay ka namin ni Wally. Para hindi kami antukin, naglaro na lang kami ng baraha. Ang daya nga ng lola mo eh. Ang tanda-tanda na pero maduga pa rin. Sa kanya yata mauubos sa pera ko. Hoy, malahimik ka. Sadyang mas magaling lang talaga ako sa yung dumiskarte. Tsaka, makikinabang ka rin naman sa pera mapapanalunan ko kasi ibibili ko ito ng pang-ulam natin bukas. Iba-iba ko. Kumusta pala ang pagbabantay mo, Apo? May mga aswang ka bang nakita o nakalaban? Wala pa po, Lola. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong matuwa o hindi. Saka meron po ako napansin dito sa medalyon, La. Parang wala na po siyang kapangyarihan. Ano ka mo? Paano yan mawawala ng kapangyarihan? Hindi ba? Inorasyonan mo naman niya kahapon? Kaya nga po eh. Pero hindi ko po kasi maramdaman yung lakas na dapat ay ibinibigay niya sa akin. Baka kasi naninibago ka lang. 5 taon mo rin kasi hindi nagamit yan, hindi ba? Sa bagay, may punto po yung sinabi niyo. Saka imposible naman pong mawala ang kapangyarihan nito, di ba? Tama ka. Maliban na lang kung ginamit yan sa kasamaan. Hindi ba? Yun ang sinabi sa atin ng lolo mo. Na mawawala ang kapangyarihan ng medalyon kapag hindi ginamit ng tama. Sigurado naman ako na sa tama yung ginamit ni Lauro dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang niya ginamit niya doon. Tama po kayo.
Ang mabuti pa po siguro ay matulog na tayo. Hala, sige. Inaantok na rin ako. Sandali lang, Lola. Mamaya na tayo matulog. Isang game pa, babawi lang ako. Hindi ka na makakabawi sa akin. Matulog ka na. Napakamot na lang si Wally sa likod ng ulo niya. Sabay na kaming nagpunta sa kwarto ko para matulog. Nang ilapat ko ang likod ko sa higaan, ay mabilis akong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw, ay sinamahan ko si Lola Emma para mamalengke sa bayan. Naiwan sa bahay si Wally dahil medyo masama raw ang kanyang pakiramdam. Habang tumitingin-tingin kami ng mga gulay, ay nakita ko roon si Lauro na nasa tabi namin habang tumitingin din ng mga gulay. Napatingin siya sa akin at napangisi siya nang makita niya ang medalyon na nakasabit sa aking leeg. Sinasabi ko na nga, be. Kaya nawala yung medalyon sa bahay ko, ay nasa iyo na yan. Tama nga yung hinala ko, na nung huling pumunta ka ron, ay kinasabwat mo yung kasama mo para makuha yan. At malinaw na rin sa amin na wala ka talagang balak na ibalik to sa akin. Bakit, Laura? Bakit ayaw mo tong ibalik sa akin kahit na wala ka ng planong gamitin to? Kailangan ko pa masagutin ang tanong mong yan? Nasa iyo na ang medalyon na. At wala nang dahilan para malaman mo pa ang sagot sa tanong mo. Ibang klase ka talaga, Lauro. Ibang klase ka. Kahit hindi mo sagutin si Edison, ay alam namin ang dahilan mo kung bakit ayaw mong ibigay ang medalyon sa kanya. Pero ang importante ay naibalik na sa tamang tao ang medalyon. Ngayong na kay Edison na ulit ang medalyon, ay magagamit na niya yan sa tama. Kung makapagsalita naman kayo, Lola, parang hindi kayo nakinabang sa akin ng ilang taon. Bakit? Nung nasa akin ang medalyon na yan, ano ba sa tingin niyo ang ginagawa ko? Hindi ba? Halos ibuwis ko na ang buong buhay ko, gabi-gabi, para lamang masiguro ang kaligtasan ng buong baryo. Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yon. At hanggang ngayon, ay nagpapasalamat ako sa pagprotekta mo sa amin doon. Pero hindi mo maaalis sa akin ang magalit sa iyo. Dahil simula nang yumaman ka, ay bigla ka nang tumigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinalimutan mo na ang dahilan kung bakit ibinigay sa iyo ni Edison ang medalyon. Oo nga pala. Hindi po ba? Ang dahilan ni Edison, kaya niya ibinigay sa akin ang medalyon, ay para gawin ang pangarap niyang maging sundalo. Ipinasa niya sa akin ang tungkulin niya dahil naging makasaril siya. Hindi totoo yan. Baka nakakalimutan mo na nung sinabi ko na gusto kong maging sundalo, ay ikaw ang nagbigay sa akin ng ideya na ipasa ko sa iyo ang tungkulin ko sa baryong to. Ideya lang naman sa akin eh. Sa uli, desisyon mo pa rin na masusunod. Hindi na kami hinayaan ni Lauro na makapagsalita at tumalikod na siya. Malalaki ang mga kabang niya palayo sa amin ni Lola Emma. Talagang napakalaki na ng pinagbago ni Lauro. Dumami lang ang pera niya, ay naging mayabang na. Hayaan na lang po natin siya, Lola. Hindi po ba, ang sabi ko, ay mag-focus tayo sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Tama ka. Hindi magandang iniisip pa natin ang taong yon. Diyos ko, bakit ba ako nagkaroon ng ganong klaseng apo? Saan ba nagmana ang Lauro na yon? Tinapik-tapik ko ang likod ni Lola Emma para kahit papano ay kumalma siya. Ramdam ko kasi na sumama ang loob niya sa mga sinabi ni Lauro. Ganun pa man, umasa ako na maliliwanagan pa rin ang utak ni Lauro at matututo siyang itapak ang kanyang mga paa sa lupa. Nang nakauwi na kami sa bahay, ay inabot ko kay Wally ang gamot na binili ko para sa kanya. O Chong, inumin mo yan. Pagkakain natin mamaya para gumaling ka na. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang gumamot sa akin eh? Hindi ba dati kang albularyo? Hindi ba? Sinabi ko na rin sa'yo na matagal na akong hindi nang gagamot. Saka wala na ang gamit ko rito. Ay oo nga pala. Hindi ba bukas na ang alis mo? Oo nga eh. Pero saka na lang siguro ko alis. Bukod kasi sa masama pa ang pakiramdam ko, ayokong umalis na
hindi ako sigurado kung ligtas ka makakabalik sa Maynila. Uy, wow ha. Parang ngayon ko lang narinig yan sa'yo ah. Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre naman, best friend tayo eh. Paano ang trabaho mo? Di ba, 1 linggo lang ang leave mo? Bahala na. Kung pagbalik ko wala na akong trabaho, okay lang. Marami naman akong pwedeng pag-applyan na iba eh. Ang priority ko sa ngayon ay ang kasiguruhan ng kaligtasan mo. Ayokong umuwi ako sa Maynila tapos hindi ako makakatulog sa pag-iisip kung ano na nangyayari sa'yo dito. Salamat pare ah. Natouch naman ako sa sinabi mo. Basta, tapusin mo ng dapat mong tapusin dito para makabalik na tayo sa Maynila. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan, ay naghanda na ako sa pag-iikot ko sa aming baryo. Isinabit ko sa aking bewang ang kaluban na naglalaman ng bagong hasang itak. Bago ako tuluyang umalis, ay nagdasal muna kami ni Wally at Lola Emma. Ipinagdasal namin na sana ay maging ligtas ako sa gabing yon at matapos na ang problema namin sa mga aswang. Maya-maya pa ay naglakad na ako sa labas. Bawat sulok ay tinitignan ko at baka merong nagtatagong aswang. Hanggang sa natanaw ko ang napakalaking bahay ni Lauro. Bigla ko tuloy naalala nung mga binatilyo pa kami ni Lauro. Kapag tinatanong ko siya kung ano ang pangarap niya, ay sinasabi niya na gusto niyang bilhin yung malaking lupa sa dulo ng aming baryo. Gusto niyang patayuan yon ng napakalaking bahay. Masaya ko na natupad niya na ang pangarap niyang yon. Pero ang nakalulungkot lang ay ang hindi magandang pagbabagong nangyari sa kanya matapos niyang maabot ang kanyang pangarap. Tatalikod na sana ako nang makita ko bigla si Lauro na lumabas ng kanyang bahay. May dala siyang flashlight at tinahak niya ang daan papunta sa kagubatan. Oh, si Lauro lumabas ng bahay. Ano naman kayang gagawin ni Lauro sa gubat ng ganitong oras? Na-curious ako, kaya palihim kong sinundan ang pinsan kong si Lauro. Ginawa ko ang lahat para hindi niya maramdaman na nakasunod ako sa kanya. Iniwasan ko na makagawa ako ng kahit na anong ingay. Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako na meron akong malalaman na bagay na kailangan kong malaman. Sa tansya ko ay halos kalahating oras akong nakasunod sa kanya hanggang sa huminto siya sa malawak na parte ng gubat na walang mga puno at halaman. Labis akong nagimbal nang isang aswang ang lumapit kay Lauro. Agad akong nagtago sa likod ng isang puno at lihim kong pinanood kung ano ang mangyayari. Ano ba sasabihin mo? At kailangan mo akong kausapin. Nakarating na sa amin na bumalik na si Edison sa inyong baryo. Malinaw sa usapan natin. Nangako ka na wala na makikipaglaban sa amin kapalit ng napakaraming ginto na ibinigay namin sa iyo. Huwag niyong sabihin na natatakot kayo kay Edison. At bakit hindi? Hindi namin makakalimutan na dahil sa kanya ay buntik na kaming maubos. Lalo na ngayong alam namin na nasa kanya na naman ang medalyon. Alam mo, wala na kayong dapat ikatakot kay Edison. Sa totoo lang, ayoko sanang ibalik sa kanya yung medalyon Kasi nawalan na yun ng kapangyarihan dahil ginamit ko yun sa kasamaan nang nakipagkasundo ko sa inyo. Ayoko kasing magkaroon siya ng hinala na ginamit ko sa kasamaan yung medalyon. Pero masyadong makulit ang pinsan kong yon. Gumawa pa rin siya ng paraan para makuha sa akin ang medalyon. Ang ibig mo man sabihin ay wala ng kapangyarihan ang mahiwagang medalyon. Ganun na nga. Isa na lamang siyang normal na tao at kayang-kaya niyo siyang patayin. Wala na siyang magiging laban sa inyo, maniwala kayo. Kaya huwag kayong matakot
na sumalakay sa baryo namin. Gawin niyo ang gusto niyo. Patayin niyo ang mga tao ron dahil alam kong nagugutom na kayo. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka na totoo. Dahil kung hindi, ikaw ang aming papatayin at kakainin. Marunong akong tumupad sa usapan at tumanaw ng utang na loob. Hindi ko nakakalimutan na kung hindi ako nakipagkasundo sa inyo, ay hindi ako magiging mayaman. Kaya naman walang dahilan para ipahama ko kayo. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nalaman. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Doon ko natuklasan na kaya biglang yumaman si Lauro ay dahil nakipagkasundo siya sa mga aswang na wag nang makipaglaban kapalit ng napakaraming ginto. Kung noon ay pilit kong iniunawa si Lauro, sa pagkakataong yun naman ay hindi na. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang traidorin ang aming baryo para lang sa kayamanan. At isa pa, sa gumimbal sa akin, ay wala na pala talagang kapangyarihan ang mahiwagang medalyon ng lolo ko dahil ginamit yun ni Lauro sa kasamaan at pansariling kagustuhan. Nang dahil doon, ay nag-isip ako ng magandang paraan upang matalo ang mga aswang sa aming baryo. Hindi ako basta-basta pwedeng sumugod, lalo na't wala akong aasahang medalyon. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang sabihin sa lahat ng tao sa aming baryo ang aking natuklasan ng gabing yon. Sa pagkakataong yon, ay kailangan na akong tulungan ng mga tao sa aming baryo sa pakikipaglaban dahil wala na ngang kapangyarihan ang inaasahan ko na medalyon. Naghintay ako na umalis sina Lauro at ang kausap niyang aswang sa bakanting lupa sa gubat. Hindi nila ako maaaring makita dahil baka yun pa ang maging dahilan ng aking kamatayan. Siguro naman ay naniniwala ka na sa akin ngayon. Magtiwala ka lang dahil hindi ako gagawa ng hakbang para ipahamak ang mga kalahi mong aswang. Sa inyo ko nakinabang ng malaki, kaya tatanaw ako ng utang na loob sa inyo. Teka, sandali lang. May naaamoy ako. May kasama ka ba ditong ibang tao? Wala. At bakit naman ako magsasama ng ibang tao? Sige nga. Nakita mo naman, ako lang mag-isang nagpunta rito. Teka, bakit mo naman naitanong yan? May naaamoy akong tao sa paligid. Hindi kaya merong sumunod sa'yo rito? Luminga sina Lauro at ang aswang sa paligid. Kinabahan ako ng gusto dahil alam ko na kung sakaling makita nila ako ay maaaring yun na ang aking magiging katapusan. Suminghot-singhot sa hangin ang aswang hanggang sa maraan siyang naglakad papunta sa punong pinagtataguan ko. Nang mga sandaling yon, halos manginig na ang tuhod ko. Pinilit kong kumalma para makapag-isip ako ng maayos. Napagtanto ko na tukoy na ng aswang ang aking pinagtataguan at wala nang silbi kung magtatago pa ako. Kaya bago pa makalapit sa akin ang aswang, ay lumabas na ako sa likod ng puno. Agad kong hinugot ang itak mula sa kaluban at matapang kong tinapunan ng tingin ang pinsan kong si Lauro. Gulat na gulat si Lauro nang nakita niya ako. Para bang nakakita siya ng isang multo. Edison? Ako nga. Hayop ka, Lauro. Napakawalang niya mo. Masahol ka pa sa demonyo. Hindi ko akalain na magagawa mong ipagpalit ang buhay ng napakaraming tao para lamang sa mga ginto. Traidor ka, hayop ka! Ginawa ko lang
ang sa tingin ko'y tama. Ano sabi mo? Hayop ka! Tarantado! Tama ba yung isinuko mo ang obligasyon mo para lamang yumaman ka at mamatay ang mga tao rito? Tama ba yung may mga tao mamamatay kapalit ng napakalaki mong bahay? Hindi ko alam kung paano ka pa nakakatulog ng maimbing sa gabi. Siguro nga ay wala ka ng konsensya. Buhay ka pa, pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Gusto mo ba sabihin ko na nagsisisi ako sa ginawa ko, ganun ba? Wala akong pinagsisisihan, pinsan. Dahil kung hindi ko yung ginawa, ay hindi ko mararanasan ang buhay na meron ako ngayon. At ano ba mapapala ko sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sige nga. Mga papuri, pasasalamat, palakpakan. Bakit? Mapapakain ba ako ng mga palakpakan nila? Magiging mayaman ba ako sa mga papuri nila? Wala kang pinagkaiba sa mga aswang na yan, hayop ka. Pare-pareho kayong mga halimaw. Tawagin mo na ako sa mga salitang gusto mo. Pero wala na akong pakialam. Edison, sa wakas, nagkaharap din tayo. Alam mo bang, matagal na kitang gusto patayin at tantarin ng pinong-pino? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ko muntika ng maubos ang aming lahi. Matagal ko na rin kayong gustong makaharap. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko nang mauubos ko na kayo. Mga diablong buwang! Hindi ka pa rin nagbabago. Matapang ka pa rin at matalas pa rin ang dila mo. Narinig mo naman siguro ang lahat ng pinag-usapan namin ng pinsan mong ito. Wala na kapangyarihan ang suot mong medalyon. Alam mo bang, isang pagpapakamatay ang gagawin mo ngayon? Bibigyan pa kita ng oras para makapag-isip-isip. Wala akong pakialam kung wala ng kapangyarihan ng aking medalyon. Ipapakita ko sa inyo na kaya ko pa rin makipaglaban gamit ang sarili kong lakas. Malakas akong sumigaw at sumugod ako sa aswang. Sa isang kisap mata ay nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Nagulat ako nang sumulpot siya sa aking kaliwa. May nakakalokong ngisi sa kanyang muka. Tatagain ko sana ang aswang, pero bigla niya akong nahawakan sa aking braso. Pilit akong kumakawala sa kanya, pero wala akong laban sa taglay niyang lakas. Doon, mas lalong naramdaman ko kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng mahiwagang medalyon sa aking pakikipaglaban sa mga aswang. Noon, meron pa yung kapangyarihan, ay napakadali sa akin na pumatay ng aswang. Pero nang sandaling yun, wala na akong magagawa kundi umasa sa sarili kong lakas at sa lakas na maaaring ipagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos. Hindi ka na kasing lakas ng dati. Wala ka na laban sa akin kahit mag-isa lang ako. Isa ka na lang ngayong mahinang nilalang. Hoy! Ang dahil pa sinasabi! Sige na! Patayin mo na yan si Edison! Kailangan niya mamatay dahil hindi niya pwede sabihin sa iba ang lahat ng nalaman niya! Huwag ka magmadali. Gagawin ko talaga yon. Paano ba yan? Narinig mo naman na sinabi ng pinsan mo. Paalam na, Edison. Magkita na lang kayo ng lolo mo sa kabilang buhay. Nakita ko na itatarak na ng aswang ang matutulis niyang kuko sa aking dibdib. Malakas kong inuntog ang ulo ko sa ulo ng aswang. Nabitiwan niya ako dahil nakaramdam siya ng pagkahilo. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para tumakbo. Sige, Edison! Takbo, Edison! Tumakbo ka!
Pero kung ako sa'yo, ay hindi ko na yan gagawin. Dahil wala ka ng takas. Magpapagod ka lang. Naramdaman ko na nakasunod sa akin ang aswang. Patuloy ako sa pagtakbo habang hawak ko pa rin ang matalas kong itak. Diyos ko, Panginoon ko, kayo na pong bahala sa akin. Huwag niyo pong hayaan na magtagumpay si Lauro at ang mga aswang sa mga plano nila sa aming baryo. Nagsusumamo ako sa inyo, o aking Panginoong Diyos! Sa gitna ng aking pagtakbo ay napahinto ako nang biglang nagliwanag ang kalangitan. Isang kulay pulang liwanag ang kumalat sa paligid at doon ko nakita ang isang bulalakaw na mabilis na bumubulusok paibaba. Kahit tila papunta yon sa kinatatayuan ko, ay hindi ako gumalaw. Sinasabi ng utak ko na kailangan kong iwasan ang bulalakaw na yon. Pero ayaw naman sumunod ng aking katawan. Hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang bulalakaw sa aking harapan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Tumalsik ako palayo at naramdaman ko ang sakit na dulot ng pagsabog na yon. Nakahandusay ako sa lupa at hindi ko pa rin maigalaw ang aking katawan. Hanggang sa naramdaman ko na huminto ang pagtibok ng aking puso. Ang ipinagtataka ko lang, kahit pakiramdam ko na patay na ako, ay naririnig ko pa rin ang nasa paligid ko. Nadinig ko ang mga yabag na papalapit sa akin na sigurado kong pagmamay-ari ng pinsan kong si Lauro at ng aswang. Huminto ang mga yabag sa tabi ko. Naramdaman ko na pinulsuhan ako ni Lauro. Wala na. Patay na siya. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Wala na siyang pulso at hindi na rin siya humihinga. Saka sa tingin mo ba, ay mabubuhay pa yan pagkatapos niyang tamaan ng ligaw na bulalakaw? Napakamalas mo talaga, Edison. Pero masaya ako. Nakasama mo na sa kabilang buhay ang sikreto ko. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Lauro at matapos yon ay narinig ko ang paglalakad nila ng aswang palayo sa akin. Nang sandaling yon ay hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Pakiramdam ko ay patay na talaga ako, pero hindi ko mawarian kung bakit naririnig ko ang pagsasalita ni Lauro at ng aswang. Hanggang sa bigla kong nagising. Isang napakalalim na paghinga ang aking pinakawalan habang nanlalaki ang aking mga mata. Para ba akong nakaahon mula sa napakatagal na pagkakalublob sa tubig. Nang tignan ko ang sarili ko, ay wala akong kahit isang sugat o gasgas man lang. Kakaibang lakas din ang aking naramdaman na nakabalot sa aking buong katawan at ramdam na ramdam ko yon sa bawat himaymay ng aking laman. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lakas na yon ay nanggagaling sa medalyon na suot ko. Malinaw na bumalik na ang kapangyarihan na taglay ng medalyon. Mabilis akong nag-isip kung ano ba talaga ang nangyari. Yung bulalakaw na tumama sa akin, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit bumalik ang kapangyarihan ng aking medalyon? Nakita ko sina Lauro at ang aswang na ilang metro na ang layo sa akin. Isinentabi ko muna ang pag-iisip dahil kailangan kong mas unahin ang pagpatay sa aswang na kasama ni Lauro. May hinala kasi ako na siya ang pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa baryo namin, at kung meron akong dapat patayin ay siya yun at wala nang iba. Nang tumayo ako ay mas naramdaman ko ang lakas na ibinibigay sa akin ng medalyon.
Mahigpit kong hinawakan ang aking itak at matiim kong tinignan si Lauro at ang aswang. At saan kayo pupunta? Hindi pa tapos ang laban. Gulat na lumingon sa akin sina Lauro at ang aswang. Ano? Paanong buhay ka pa? Tinamaan ka ng bulalakaw kanina. Kahit nga rin ako hindi makapaniwala, pinsan. Nabuhay pa ako. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko pa oras para mamatay. Dahil kailangan ko pang palayain ng baryo na to mula sa mga aswang. At ikaw, Lauro, sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat ang kawalangyaan mo. Magbabayad ka sa pagtatraidor na ginawa mo sa aming lahat. Sige na! Patayin mo na si Ellison! Huwag mo na siyang hayaan na mabuhay pa! Mabilis na sumugod ang aswang papunta sa akin. Inihanda ko naman ang aking sarili sa tunay na laban. Malakas ang loob ko dahil alam kong bumalik na ang kapangyarihan ng aking mahiwagang medalyon. Nang malapit na sa akin ang aswang, ay bigla siyang nawala sa aking paningin. Naramdaman ko na lang ang presensya niya sa aking likuran, kaya mabilis akong tumalikod. Tinaga ko sa balikat ang aswang at sinundan ko yon ng isang malakas na saksak sa kanyang tiyan. Nagtama ang mga mata namin ng aswang. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ko. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Bumalik na ang kapangyarihan ng mahiwagang medalyon. Hindi! Hindi maaari! Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Marahas kong hinugot ang itak at gamit yon, nilaslas ko ang leeg ng aswang. Halos humiwalay na ang ulo niya sa kanyang katawan. Pero bago siya bumagsak ng tuluyan sa lupa, isinaksa ko pa ang aking itak sa kanyang puso at pinagdiinan ko yun hanggang sa tumagos yun sa kanyang likod. Saka ko siya sinipa at bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Matalim kong tinignan si Lauro. Baka sa mukha niya ang matinding pagtataka at gulat. Tama bang narinig ko? Bumalik ng kapangyarihan ng medalyon, insan? Tama ka, insan. At ngayon, oras na para malaman ng lahat ng tao dito sa atin ang pagtatraidor na ginawa mo sa aming lahat. Tila takot na tumakbo naman si Lauro palayo sa akin. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hindi na ako nag-abalang habulin pa siya dahil naramdaman ko ang presensya ng mga aswang sa paligid ko. Matapang akong tumayo at saka ako sumigaw ng malakas. Mga diablong buwang! Alam kong nasa paligid lang kayo. Nakita niyo naman siguro ang ginawa ko sa pinuno ninyo. Sa oras na sumalakay pa kayo rito sa baryo namin, higit pa dyan ang mangyayari sa inyong lahat. Kaya kung ako sa inyo, magtago na kayo sa lugar na hindi ko kayo makikita. Dahil handa akong ubusin kayong lahat kapag gumawa kayo ng bagay na hindi ko magugustuhan. Hindi nagtagal ay unti-unting nawala ang presensya ng mga aswang sa paligid ko. Nawala ang alinsangan sa paligid at nawala rin ang amoy na nabubulok na karne. Malakas ang pakiramdam ko na nagawa ko na silang sindakin dahil sa aking mga sinabi. Tinignan ko sa huling pagkakataon ng aswang na pinatay ko bago ako naglakad palabas ng gubat upang sabihin sa kaibigang kong si Wally at kay Lola Emma ang isang napakagandang balita. Nang nakabalik na ako sa bahay, ay ikinuwento ko kina Lola at Wally
ang lahat ng nangyari sa gubat at maging ang pagtatraidor ni Lauro sa amin lahat. Hindi sila makapaniwala, lalong-lalo na si Lola Emma. Sa gabi din na yon, ay ipinaalam ko sa mga tao ang mga dapat nilang malaman. Hindi ko na napigilan ang mga tao nang suguri nila ang bahay ni Lauro at sunugin yon dahil sa tindi ng kanilang galit. Kinabukasan, nang tuluyang maapula ang apoy, ay wala na roon si Lauro. Hindi na namin siya nakita at ang hinala ko ay tumakas na siya at nagpakalayo-layo upang takasan ang kanyang kasalanan. Makalipas ang ilang taon, wala na akong nabalitaan pa tungkol kay Lauro. Wala na rin naiulat na pagsalakay sa aming baryo simula nang umalis doon si Lauro. Kasama ko nang naninirahan si Lola Emma sa bahay na ipinatayo ko. Meron na rin akong sariling pamilya sa kasalukuyan. Nang dahil sa mga nangyari nun, nangako ako sa akin sarili na hindi ko kailanman gagayahin ang pinsan kong si Lauro na mas piniling gumawa ng masama para mabilis na yumaman. Para sa akin, mas mabuti pa rin ang dahan-dahan pero malinis na paraan sa pag-abot ng aking mga pangarap, dahil mas payapa ang loob ko kapag alam kong wala akong tinapakan at sinaktang tao. Kaya naman, may pagmamalaki ko na kaya kong humarap sa kahit na sino na walang dalang hiya o takot at nakataas ang noo na maglalakad sa tuwid na landas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo na aral. Ang pagiging ganid at labis na makasalapi ay unti-unting sumisira sa pagkatao ng isang tao. Kapag ang pangarap ay pinairal sa maling paraan, handa kang magtraidor ng sariling pamilya. Talikuran ang tungkulin na inilaan upang magligtas ng mas nakakarami at yurakan ang konsensya. Ang tagumpay na makakamtan ay hungkag at may bahid ng dugo at luha. Sa paghahangad ng kapangyarihan at kayamanan, nagiging bulag ang puso at ang dating layuning mabuti ay nauuwi sa kapahamakan. Ang pakikipag-alyansa sa kasamaan, kahit pa sa ngalan ng pangarap, ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan. Bagkus, ito ay nag-iiwan ng pagkawasak sa pamilya, sa lipunan, at sa sariling kaluluwa. Ang ganid ay maaaring umangat sa panlabas, ngunit sa loob, siya ay unti-unting nilalamon ng dilim na siya rin ang pumili. Ang resulta ng pagiging ganid ay pagkawala ng tiwala, pagkasira ng relasyon, at pagkaputol ng ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ang taong sabik sa kapangyarihan ay nagiging alipin ng sariling ambisyon. Wala ng hangganan ang kasakiman at walang sapat na tagumpay ang kailanman makapupuno sa kanyang pagkauhaw. At sa bandang huli, ang kapangyarihang inagaw ay nauuwi sa pagbagsak at ang pangarap na pinaglaban sa maling paraan ay nagiging sumpa sa halip na biyaya. Sinabi nga sa unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil dito, ang ilan ay naligaw sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kapigatian. Ang talatang ito ay malinaw na paalala sa atin. Hindi ang pangarap
ang masama, kundi ang pagiging ganid at ang pagpiling tahakin ang daan ng kasamaan upang makamit ito. Dahil sa mata ng Diyos, ang tagumpay na may kasamang pag-ibig, katarungan at katapatan lamang ang tunay na may halaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po na mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalainawa kayo ng puong may kapal.